Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Okay lang ba kayo? Mabuti naman at okay lang kayo. Masaya akong marinig na okay lang kayong lahat. Handa na ba kayo makinig sa ating panibagong aralin ngayon? Mabuti naman at handa na kayo. Pero bago tayo magsisimula sa ating aralin ngayon, ay sisimulan muna natin ito sa panalangin. Ipikit ninyo ang inyong mga mata at sabay-sabay tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, at ngayon ay meron ako hinanda na pampasigla para hindi kayo antukin sa aking klase, hindi kayo maging matamlay sa aking klase, kundi maging masigla kayo sa aking klase. So ngayon ay sasabayan niyo akong kumanta at sumayaw. Sasayawin natin at kakantahin natin yung watermelon, watermelon, papaya, papaya, mango at banana, fruit salad, fruit salad. So sabayan niyo ako. Okay? Halina at kakanta at sasayaw tayo. Sisimulan na natin. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, mango at banana, fruit salad, fruit salad. Again, watermelon, watermelon, papaya, papaya, mango at banana, fruit salad, fruit salad. Okay, magaling! Okay, bago kayo umupo, pakitingnan nyo muna sa ilalim ng inyong mesa at upuan kung meron bang nakakalat na basura. At kung meron ay pakipulot na lamang. At pagkatapos ng ating klase ay itatapon nyo iyan sa tamang lalagyan. Sekretarya, may lumiban ba sa ating klase ngayon? Magaling at mabuti dahil wala. Ngayon ay bibigyan natin ng 3 bagsak ang ating mga sarili, ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Ngayon ay gusto nyo bang maglaro? Pero bago tayo maglalaro ngayon ay babasahin nyo muna ang ating mga alituntunin. Ito ang ating mga alituntunin. Pakibasa nga. Magaling! At uunawaan ninyo ang ating mga alituntunin at yan ang inyong dapat sundin sa loob ng ating klase ngayon. Ngayon ay magtatawag ako kung sino ang sasagot sa aking mga tanong. May mga tanong muna ako. Okay? Fernandez, ano ang paksang tinalakay sa nakaraang leksyon? Okay, maraming salamat. Sa pangalawang tanong, ano ang aral na natutunan mo batay sa naturang pag-aaral? Detsyos? Okay, maraming salamat. Ngayon ay sa 3 tanong. Kaula, magbigay ng halimbawa sa natalakay na paksa. Okay, maraming salamat. Magaling at mabuti dahil nauunawaan ninyo kung ano ang tinalakay noong nakaraang talakayan. At alam ko na handang-handa na kayo sa panibago na naman natin na tatalakayin ngayon. Okay, ngayon ay sisimulan na natin ang laro dahil gusto nyo ng maraming laro. Kaya naghanda ako ng marami ding laro. So ngayon ay ang una nating laro ay tinatawag itong jumbled letters. So dito sa larong ito ay ang mga letra ay nakakalat at kailangan nyo lang itong buuhin ng tama at naaayon at nababasa ng maayos. So, pag meron na kayong sagot ay pakitaas lang ng kamay kung may sagot na o may tamang sagot na. O ngayon ay sisimulan natin. So, ano iyan? Okay, Arisga, ano ang iyong sagot?
Okay, titignan natin kung tama ba ang iyong sagot. Okay, tama nga ang iyong sagot. Magaling. Ngayon ay ang susunod na letra o mga letra. Ano kaya yan? Okay, Nuhapa, ano ang iyong sagot? Okay, titignan natin kung tama ba ang iyong sagot. Okay, tama nga ang iyong sagot. Magaling. Ngayon ay sa pangatlong tanong na naman o pangatlong mga letra na nakakalat. Linaw, ano ang iyong sagot? Okay, titignan natin kung tama din ang iyong sagot. Magaling! Tama ang iyong sagot. Ngayon naman ay sa pang-apat na letra. Ano kaya yung mga letter na nakakalat? Okay, Sir Vito, ano ang iyong sagot? Titignan natin kung tama ba yan ang iyong sagot. Okay, tama din ang iyong sagot. Magaling! Ngayon ay isa na lang ang sasagutan. Sige, ano pa? Okay. Mahinay, ano ang iyong sagot? Titignan din natin kung tama ba ang iyong sagot. Okay, tama din ang iyong sagot. Magaling! Sa una nating laro ay napakahusay nyo. Madali lang kayong nakabuo ng mga letra. Magaling! Bigyan nga natin ng 3 bagsak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Okay, ngayon ay sa pangalawa na naman tayo na laro na tinatawag itong larawan ko, hula mo. So ngayon ay huhulaan nyo lang kung ano ang mga larawan na ipapakita ko dito. Tapos, kung alam nyo na ang sagot is makakabuo kayo ng mga salita o salita na naaayon sa mga larawan. So ngayon ay sisimulan na natin. So, ano kaya yan? Okay. Mahinay, Cindy. Ano ang iyong sagot? Okay, magaling. Ngayon ay sa pangalawa na naman tayo na larawan. Okay. Abong, ano ang iyong sagot? Okay, magaling din. Nahulaan mo ang salita na naaayon sa larawan. Okay, sa pangatlong larawan, ano kaya yan? Abandula, ano ang iyong sagot? Okay, magaling din kasi nahulaan talaga ng madali. Okay, sa ika-4 na larawan, ano kaya yan? Okay, Sultan, ano ang iyong sagot? Magaling! Ngayon ay sa pang-5 na tayo na larawan. Ano kaya yan? Kaula, ano ang iyong sagot? Okay, mabuti at magaling. Magaling dahil nalampasan natin ang pangalawang laro at masaya kayo na sumagot at madali nyo lang naunawaan ang mga larawan na aking ipinapakita. So magaling. Bigyan natin ng 3 bagsak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Okay, ngayon ay meron pa tayong isang laro na tinatawag itong puzzle word. So, ang puzzle word ay hahanapin nyo lang ang mga salita na aking ipapahanap o nandito sa TV screen. So, meron ako hinanda na puzzle box or puzzle board. So, dito nyo ilalagay ang mga nahanap nyo na mga salita. Okay. Yan. Dito ninyo ilalagay. So, bilugan lang ninyo ang mga salita na inyong makikita. So, sa mga salita ninyong hahanapin ay merong saligang batas, pulisiya,
pamahalaang Commonwealth, tagapagpaganap, at tagapagbatas. So, 5 salita ang kailangan nyong hanapin at bilugan dito sa aking ginawang puzzle board. So, dito. So, dyan ninyo ilalagay o bilugan ang aking mga salita na pinapahanap sa inyo. So, paunahan ito. Kung sino ang makakita ng saligang batas o pulisiya ay pupunta sa pisara at bilugan ang salita na nakikita ninyo. So, ganyan ang ating laro. At tinatawag itong puzzle word. Okay, tapos na nabilugan ang mga salita na aking pinapahanap. Tignan niyo. So, ito siya. Ganyan. Okay, magaling. Kasi, naintindihan nyo ng mabuti ang ating laro. Nag-enjoy pa kayo? Okay, maraming salamat at nag-enjoy kayo sa ating laro. So, ngayon ay handang-handa na kayo para sa ating bagong aralin. So, sa mga nilaro natin kanina, ay isa yon sa mga salita o mga bahagi na ating tatalakayin ngayon. So, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pamahalaang Commonwealth. Pero bago tayo pumunta sa ating tatalakayin ngayon, ay basahin niyo muna ang ating mga layunin. Maraming salamat sa pagbabasa. Ang Saligang Batas ng 1935 ay ginawa bilang paghahanda ng Pilipinas sa pagiging isang malayang bansa. Sa bisa ng batas Staging McDuffie, binigyan ng Amerika ng pagkakataon ang mga Pilipino na bumuo ng sariling pamahalaan. Kaya naman, noong Hunyo 10, 1934, itinatag ang Kombensyong Konstitusyonal kung saan 202 delegado ang hinalal upang isulat ang Saligang Batas na magsisilbing batayan ng pamahalaang Pilipino. So, ang Saligang Batas ng 1935 ay bunga ng pagsisikap ng mga delegado na pinamumunuan ni Clario M. Ricto, ang nahalal na Pangulo ng Kombensyong Konstitusyonal. So, sa loob ng 6 na buwan, mula August 2 to 1934 hanggang Pebrero 1935, kanilang binuo ang batas na magsisilbing batayan ng pamahalaan ng Pilipinas. So, natapos ito noong Pebrero 8, 1935, nilagdaan noong Pebrero 19, at kalaunan ay pinagtibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt noong Marso 23, 1935. So, sa pamamagitan ng plebisito noong Mayo 14, 1935, sinang-ayunan ng mga Pilipino ang Saligang Batas. Isang mahalagang hakbang tungo sa pagkakaroon ng sariling pamahalaan at kalayaan. So, ang Saligang Batas ng 1935 ay ibinatay sa Saligang Batas ng Estados Unidos dahil sa malaking impluwensya ng Amerika sa Pilipinas noong panahong iyon. So, gayon pa man, inaangkop ito ng mga Pilipino upang umangkop sa kanilang kultura, pangangailangan at sitwasyon bilang isang bansang naghahanda sa kalayaan. So, layunin nitong magkaroon ng sariling pamahalaan, maprotektahan ang karapatan ng mamamayan at magsilbing gabayan sa pagtatag ng isang malayang bansa. So, ganito ang Saligang Batas 1935. At yon lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muli!